The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to be delivered from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expound, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church, like the first Church established in Jerusalem, which was administered by the Apostles. The Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the General Bishop. The Church administration oversees over the whole Church and through the appointed Council of Elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the Church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the Church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the Church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the Church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the Church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po muli mga kaibigan at mga mahal naming mga tagapakinig sa bahaging ito ng ating palatuntunan. Ng segment po ay pinamagatang ang sagot ng Biblia. Bahagi po ito ng ating pangkalahatang programa ang Kabanal-Banalan. At bukod dito, sa mga sandaling ito, tayo napakikinggan araw-araw tuwing umaga, blessed day, at may mga instansya din na different schedules ay napakikinggan nyo po itong ating programa. This is over at station DWBL at maging sa 1242 kHz sa Talapihitang AM at 95.1 naman sa Kiss FM sa FM band naman. At bukod dito ay napakikinggan po ito sa pamamagitan po ng ating social media platforms. Ngunit bago ito, announce po muna natin ang ating mga text lines. Gaya ng magpa-flash ating mga screens, 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027. 0991-419-2027. At sa kababanggit ko lamang kanina, ito muna, ating official website, www.mostholychurch.com. At ang ating Facebook page, syempre interactive, dahil Facebook o Meta. You can post your comments there, maging ang inyong mga katanungan sa pamamagitan po ng ating official Facebook pages, MHC Media, yun po i-type nyo, at yung isa, ang Kabanal-Banalan. Ayan. Ang Kabanal-Banalan. So, both pages ay nagla-live po tayo dyan, o nagkakaroon po tayo ng publishing ng ating episodes. At bukod dyan, sa YouTube naman, The Most Holy Church. The Most Holy Church. I-type nyo yan sa search bars, makikita nyo po yan. Kung pwede, i-click nyo rin yung bell para kayo duly notified pag meron tayong na-upload na bagong episode, so you can be notified. O may notice na darating kayo dyan, may alert para mapanood nyo po ang ating mga episodes dito sa ating palatuntunang ang Kabanal-Banalan, ang sagot ng Biblia. Ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, at kasama po natin ang ating minamahal na kapatid na Yuzel, kapatid na Danilo S. Francisco. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Salamat din po sa inyo na patuloy na sumasama sa amin para po dinggin ang mga sagot ng Biblia sa inyo pong mga katanungan. Ito po ay isang paraan ng aming paglilingkod at nagpapasalamat kami sa inyo na kami po ay inyong pinapahintulutan. So proceed na po tayo sa ating paglilingkod dahil narito po ang mga naipon, nakalap po nating mga katanungan for the past few days. Gaya nitong ating unang katanungan, may kapatid na Yushel, magsimula na po tayo sa katanungan ito. Si Jesus ba, kapatid na Yushel, si Jesus ba ay isinugo ng Ama? Yeah. May mga mababasa talaga tayo sa Biblia na yan ay sinalita ng Panginoon at kuminsan yan ang nagiging dahilan kaya iniisip ng iba na ang Panginoong Kristo Jesus ay hindi siya ang Ama. Pero kailangan nating maintindihan dahil sinabi naman talaga ng Panginoon yan, pero hindi niya sinabing hindi siya ang Ama. Basahin natin.
Sa mga talatang ating sunurang babasahin sa San Juan 5:36 na magpa-flash din sa ating mga screens, sa mga nakikinig po sa radyo, please allow us to read it to you. Datapwat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. O yan. Diyan mapapansin po natin dahil ang Panginoong Kristo Jesus nang siya'y pumarito sa sanlibutan, nangangaral po siya. Ngayon, sa kanya pong pangangaral, gusto niyang ipakita kung ano yung karapatang meron siya, kung bakit siya nangangaral. Siyempre, yun naman ang kailangan niyang patutuhanan sa mga noon ay kumakausap sa kanya, at lalo na, hindi naman siya basta kinakausap, kundi ang talagang hinahanap sa kanya yung otoridad at yung karapatan para po sa kanyang ginagawang pangangaral. Kaya sinabi niya, nangangaral ako dahil ako'y isinugo ng Ama. Pero ang ibig bang sabihin nun, hindi siya ang Ama? Tinitiyak po namin sa inyo, hindi yun ang kahulugan ng kanyang salita. Pinapakita lang niya na hindi siya basta nangangaral siya sa kalooban ng Ama. At ang mahalaga sa kanyang patuloy na pagtuturo ay sinabi rin niya sa San Juan, Kapitulo 12, versikulo 45. Narito, mga kaibigan, at ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. So, ang sinabi niyang nagsugo sa kanya, ang Ama. Pero mapapansin natin, sabi niya, ang nagsugo sa akin, makikita pag nakita ako. Ang nakakita sa akin, ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Opo. Ibig sabihin niya, pag nakita siya, nakita na yung Ama. Opo. Ayun yung hanay ng salita, kapatid Opo. na Yusel. Hindi naman ang pahayag ng ating Panginoon, ang nakakita sa akin ay gaya. Diba? Yung isasama natin yung salita, ay gaya ng nakakita doon sa nagsugo sa akin. Parang yung ibinibigay na halimbawa ng iba na ang paniniwala, iba talaga si Kristo doon sa Ama. Opo. Ang katulad ikanon, pag nakita mo yung anak, para mo nang nakita yung Ama. Dahil, halimbawa, magkahawig. Bawa, pinag-uusapan natin, dalawang individual, magkamukha dahil sila'y kambal. Opo. Halimbawa, si Anghel at si Angelito. Gusto natin, sa usaping gusto niyang makita, halimbawa, si Angelito, nakikita mo na si Anghel. Pag nakita mo si Anghel, gaya ng, yun yung aplikabling salita, gaya ng nakita mo si Angelito. Pero yung actual na nakita mo si Angelito, hindi. Dahil nakita mo, kaharap mo si Anghel. But, which is not the case here. Hindi po ito ang hanay ng salita hindi naman niya sinabing gaya ng nakita mong Ama. Opo. Ang sinabi nating Panginoong Yesus, ang nakakita sa akin, diretso, ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Napakalinaw. Kaya sabi po namin kanina, hindi niya sinabi na ang Ama ay iba sa kanya. Sinabi lang niya na sinugo siya ng Ama, pero hindi ibig sabihin, hindi siya ang Ama. Kaya unti-unti nililinaw niya, ang nakakita sa akin, nakakita sa nagsugo sa akin. Pagka uunawaing mabuti, ano talaga ibig niya sabihin? Siyempre, hindi tayo magpapaliwanag. Siya Opo. rin na nagsasalita ng mga bagay. Opo. Basahin natin. Kung ano talaga ibig tukuyin, ipaunawa ng Panginoon sa kanyang mga kausap. Kasunod pong talata, ating basahin ang nasa Juan 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesukristo. Yan. Napakalinaw, mga giliw na taga-subaybay. Ang nagsasalita dyan, ang Panginoong Kristo Jesus. Sinasabi niya na ito ang buhay na walang hanggan. Alin yung sinasabi niyang ito ang buhay na walang hanggan? Na makilala ikaw na iisang Diyos na tunay.
O pagka itinaas natin, ang tinutukoy diyan yung ang Ama, makilala na iisang Diyos na tunay. Yun ang isa sa sinasabi niyang paraan para makatiyak ang tao sa buhay na walang hanggan. Opo. Makilala ang iisang Diyos na tunay. At hindi lang yun. At siyang iyong sinugo. Yung isinugo ng Amang Diyos na tunay. At siyang isinugo, pag nakilala yung kung sino yon, yun ang buhay na walang hanggan. Pag di mo nakilala yon, malabo ang buhay na walang hanggan. Pero pag nakilala mo yung iisang Diyos na tunay, at yung isinugo ng iisang Diyos na tunay, yun ang buhay na walang Opo. hanggan. Sino ba yon? Niliwanag din niya. Sa makatwid bagay, si Jesucristo. Klarong-klaro naman mo yan. Opo. Wala naman tayo. Kailangan pang ipaliwanag dun sa talata. Yung, kung sasabihin nga ng ibang tao, self-explanatory. It's very clear here. Yung nagsugo, sinugo, one and the same person. Oo, kasi diniretso sa makatwid bagay. Si Jesucristo, yun ang conclusion. Oo. Yung isang Diyos na tunay at yung sinugo sa makatwid bagay, ang ating Panginoong Jesus. Hindi agad natatanggap ng iba yan. Pero pag natanggap yan ng tao, yan ang buhay na walang hanggan. Pag tinanggap natin yan, sinampalatayan na natin, yan ang buhay na walang hanggan. Na ipinakikilala ng ating Panginoon. Uulitin po namin, sinabi talaga ng Panginoon, isinugo siya ng Ama. Pero hindi po niya sinabing hindi siya ang Ama. Sa halip, ipinapaunawa niya yung nagsugo na Diyos na tunay, yung Amang Diyos. Saka yung isinugo, yun nga sa makatwid bagay, si Jesucristo. Hindi po dahil meron salitang at, iba na yung Diyos na tunay doon sa isinugo. Ang isang halimbawa po niyan, sinabi ni Apostol Pablo. Basahin natin. Sa unang Korinto, 2:2, sapagkat aking pinasyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. O kapatid na Gabriel, iba ba yung Jesucristo sa napako sa krus? For all we know, di ba alam natin may napako sa krus. Pero dito sa paliwanag ni Apostol Pablo, klaro sa kanyang naratibo para sa mga kapatid sa Korinto, one and the same pa rin. Yung ating Panginoong Jesus at siyang napako sa krus, parang lumalabas. I'm telling you, my brothers and sisters in Corinth, ito yung dapat yung maintindihan. Yung ating Panginoong Jesus at siya na napako sa krus. He's referring to one person. Yan. Yun po ang isang malinaw na halimbawa. Kaya wag po tayong mag-aalinlangan na ang Panginoong Kristo Jesus, opo, pagaman siya ay nagpakilala bilang isinugo, hindi naman niya sinabing hindi siya ang Ama. Wala tayong mababasang sinabi niya na hindi ako ang Ama. Kundi ang sinasabi po niyang malinaw, kung gusto nating makatiyak sa buhay na walang hanggan, sumampalataya tayo sa iisang Diyos at sa kanyang isinugo na walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Isa lang po, hindi po magkaiba. Sana matuldo ka na. Kahit naman, hindi tayo magsasawang ipaglingkod yan sa ating mga kaibigan. Kasi napaka-crucial po ng doktrinang yan, mga kaibigan. Kung tayo po, sabihin na natin, na lilihis, namamali ng kaunti sa paniniwala, magiging walang isa-isa yung kasunod. Kung ang pundasyon ng sinasampalatayanan natin ay mali na agad, yung pagkakilala sa Diyos, pagkakilala kay Kristo, mawawalang sa-isay na yung iba. Kasi sa simula pa lang, mali na yung sinasamba mong Diyos. Opo. Paniniwala mo, 2 o 3. Wala ngang kwenta na ang mga kasunod. Kaya importante, kaya nga kanina, itong buhay na walang hanggan, nauuwi dito, sumaryo ng lahat. Opo. Nasampalatayanan natin, ang nagsugo at siyang sinugo ay iisa, ang Ama, ang ating Panginoong Jesus. Opo. Nasaan po natin na yan maginhawa sa kalooban na madaraman nilang katotohanan ang inyo pong nadinig na mga bagay na yan. So mga ilang pabati po tayo, and of course sa mga kaibigan nating nagsisipakinig at yung mga kapatid natin na baka hindi nyo pa alam, lalo na ho dito sa Pilipinas, nagbalik na po sa piling natin ng ating MPL
ang ating matandang kapatid na Isagani Capistrano. Nandito po siya muli sa Pilipinas at sinusulit po ang pagtungo niya dito muli dahil tutulak po yan sa ilang buwan. Babalik ko uli sa West, sa Estados Unidos at sa Europa para ipagpatuloy ang kanyang ministeryo doon. Kaya ang ating pabati at pabatid balita sa ating mga kapatid at maging itong mga nakikinig sa ating sina Rico Secor Isla, Ari Centeno, Philip Luciano ng Bongabo Nueva Ecija, Rosario Abellera ng Kuala Lumpur, Malaysia, Brother Jeruel Esteban Salvacion, James Liam C, Ismael de Guzman, and Liza Cruz. Si Sister Maria Carmen Manggubat Litana, Shalom. Kumusta po ang inyong asawa? Kapatid na Eunice. Alam ko Eunice ang pangalan ko, si Carmen. At ngayon ay pupunta naman tayo sa isang awitin courtesy of Brother Jehoram Glycerio Gutierrez ng Lipa City, Batangas. Dinggin natin ang kanyang awitin, There is Hope. Ang may akdang kasangkapan, Brother Asahel, Ronnie Manarang, and of course, music courtesy of Brother Rafa, kapatid na Rodel Garabiles. Kapayapaan pong muli ang sumating lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Nagpapasalamat po muli ang inyong lingkod dahil naging parte po ako ng ganitong segment o gawain. Isang malaking opportunity po sa akin ang mapasama sa ganitong paggawa. Ang lahat pong ito ay para po sa kapurihan ng ating kataas-taasang Diyos. Kaya inaasahan ko po na kayo po ay tuloy-tuloy na sumusubaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Sa bawat araw, buwan, taon na dumadaan sa ating buhay, palagi tayong humihiling na gabayan tayo sa ating mga kapasyahan at maging sa lahat ng ating mga ginagawa. Magtiwala lamang tayo sa Kanya dahil Siya ang ating lahat-lahat. Siya ang ating kalakasan. Siya ang nagsisilbing ilawan sa ating daraanan. Kaya patuloy lamang nating hilingin sa Kanya at ingatan na sa lahat ng oras ng ating mga buhay, patatagin sa araw-araw upang makapaglingkod pa tayo ng mahabang panahon sa Kanya. Kaya tanggapin niyo po muli ako sa aking handog na likhawit na pinamagatang Panginoon, Ikaw ang aking lahat-lahat. Ngunit bago po ito, wag po natin muling kalilimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe sa programang Ang Sagot ng Biblia. Maraming salamat po. Ay lumalapit na may kababaan, Panginoon sa iyong paanan. Pinasasakupan buong sarili at ang aking kalooban sa lahat ng ibig mo at anuman siya. Dumudulog na sa lahat ng bagay, ako ay iyong gabayan. Ako ay lumalapit na may kababaan, Panginoon sa iyong paanan. Ipinasasakupan buong sarili at ang aking kalooban sa lahat ng ibig mo at anuman siya. Dumudulog na sa lahat ng bagay, ako ay iyong gabayan. Natitiwala sa iyong kapangyarihan,
nagtitiwala sa iyo ng lubusan. Hawakan nawang aking puso't isipan. Panginoon, ikaw ay aking kailangan. O Panginoon, ikaw ang aking lahat-lahat. Ikaw ang aking kalakasan. Ilawan mo ako sa bawat araw, sapagkat ikaw ang aking tanan. Sa mabatong landasin at maraming tiisin, pagkabang ng aking mga paa, patatagin sa tuwiran. Sa panahon na maangos, tingin mo ako. Sa piling mo, Ama, sa iyong pagkukuko, sa iyong bisig, tunay na kayapan. Nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, nagtitiwala sa iyo ng lubusan. Hawakan nawang aking puso't isipan. Panginoon, ikaw ay aking kailangan. O Panginoon, ikaw ang aking lahat-lahat. Ikaw ang aking kalakasan. Ilawan mo ako sa bawat araw, sapagkat ikaw ang aking tanglaw. Aking iingatan saan man pumaroon, ikaw ay pagtatapatan. Laging magiging pangunahin at laging susundin ang kalooban mo. Ano man ang nais mo, ako'y tataliman ng buong puso. Panginoon, ako'y sa'yo. Nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, nagtitiwala sa iyo ng lubusan. Hawakan nawang aking puso't isipan. Panginoon, ikaw ay aking kailangan. O Panginoon, ikaw ang aking lahat-lahat. Ikaw ay aking kalakasan. Ilawan mo ako sa bawat araw, sapagkat ikaw ang aking tanglaw. Ako'y tataliman ng buong puso, Panginoon. Ako'y sa'yo. Pwede? Gaganda rin tinig ng mga kapatid natin dyan sa Lipa. Alay, kumusta kayo diyan, mga kapatid? Shalom po. Yung mga punto ng ating mga kapatid doon. Taga Rosario, Batangas. Rosario, Tanawan,
Yun po, lalo, Batangas City mismo, mga kapatid natin sa Malitam. Kumusta po kayo dyan? Kasunod pong katanungan, totoo bang ang Biblia ay hindi galing sa Diyos? Totoo bang ang Biblia ay hindi galing sa Diyos? Kung may nagsasabi po ng gayong salita, siyempre ang isasagot natin yan ay hindi, dahil pinangangaral nga natin ang kahalagahan ng Biblia at sinasampalatayan na natin na ang mga salitang nasulat dito ay hindi masusulat sa kagustuhan lamang ng tao. At natitiyak po natin na buo itong Biblia, buhat sa Diyos, buhat sa kalooban ng Diyos. At yan ay nakasulat naman sa banal na kasulatan. Hindi naman pwedeng iba ang ating pagbasihan ng sagot, kundi itong Biblia. Kaya nga po ito tinawag na ang sagot ng Biblia. Ang sagot ng Biblia sa ganyang tanong, ito po, sabi ni Apostol Pedro. Pangalawang Pedro 1:19 hanggang 21. Narito po mga kaibigan. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso, na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan o kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Yan. Napakalinaw po niyan. Sinasalaysay ni Apostol Pedro na lingkod ng ating Panginoon, apostol ng Panginoon, ang kanyang pananampalataya at katotohanan tungkol sa Biblia. Kung merong mga lingkod ng Diyos na sumulat, nagsalita tungkol sa Diyos, na yan ang bumubuo sa Biblia, maliwanag ang kanyang sinabi. Nagsalita sila, nagsulat sila, buhat sa Diyos. Hindi udyok ng sarili nilang gusto na gaya ng iniisip ng iba para sabihin hindi galing sa Diyos ang Biblia. So, nasa kanila yun. Kung yun ang kanilang paniniwala, di ba? Pero sa pananampalatayang Kristiyano, ang Biblia po ay hindi pwedeng tanggihan sa katotohanan ito'y galing sa Diyos. Siyempre, may kanya-kanyang claim yan, lalo na yung iba nag-aasal politiko. Ika nga, sa politics ang ginagawa sa halip na pagtibayin yung sariling merito ng kanyang binebenta o pinanghihikayat, ang ginagawa ay naninira ng iba. Para maibenta yung kanya. Oo, para may bangon ng kanya. Minsan, yan yung sinasabi natin sa, kaya nung nakaraang motorcade natin, hindi ba tayo nagsasawa sa mga nangyayaring yan na nagtatanim ng galit? Okay, yun din ho yung nangyayari sa iba na para lang maitayo ang kanilang paniniwala, sinisiraan nila yung iba. Dito ho, klaro, sasagot lang. Hindi ho yung sagot na pabalang. Ika nga. Kundi sinasabi lang ng Biblia, the Bible will defend itself by saying, stating what is written in Scripture. Ang nakalagay sa Biblia, sinasampalatayanan ng kabanal-banalang iglesia na ang Biblia galing sa Diyos. Pagkakasulat ng Biblia ay kalooban ng Diyos, ito'y udyok o binantayan ng Espiritu Santo. Opo. Marahil yung nagpadala ng katanungan may nadinig na mga pahayag o salita na hindi galing sa Diyos itong Biblia. Baka po naman may gusto lang ipakilala sa inyo na ibang aklat na hindi Biblia at yun ang sasabihin nilang galing sa Diyos. Nasa inyo po yan kung inyong tatanggapin o paniniwalaan. Pero kung Biblia ang ating pagbabatayan, ang Biblia po ay napakatiyak at talagang kapakipakinabang. At hindi lang po si Apostol Pedro ang nagpahayag niyan. Kahit po si Apostol Pablo, yan din ang kanyang deklarasyon. Tingnan po natin. Pangalawang Timoteo 3:15 hanggang 16, ganito po ang kanyang liham
kay Timoteo. At mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ang mga banal na kasulatan, ayan, Biblia, na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Yan. Napakalinaw po naman. Gaya ng sinasabi po, ang Biblia po ang makapag-guide sa atin para matumpak yung ating pananampalataya sa Panginoong Kristo Jesus sa ikaliligtas natin. Kasi marami pong nagsasabi, sumasampalataya sila, pero kung gusto nating maging tama yung ating pagsampalataya, Biblia po ang kailangan natin. Kahit na po sa ating mabuting pamumuhay sa mundong ito at makapamuhay tayo ng makadiyos na pamumuhay. Biblia po ay napakahalaga. So, there we are, oh. Mga kaibigan, of course, kayo ang magtimbang. Mas tingnan niyo yung ugaling medyo politician. Nasa sa inyo kung mas gusto nyong piliin yung gayon na basically ang pagre-religion ho kasi talagang dapat nag-esposo o kukumbinsi tungkol sa kapayapaan, pakikipagkapwa-tao, kahinahunan. Opo. Ngayon, kung yung iba ganun ang approach, iba, balintuna, mag-isip po tayo kung talagang sa Diyos yan o talagang pagre-religion ang intensyon. Opo. Salamat po. Tungkol pa rin sa Biblia itong tanong, anong salin po ba ng Biblia ang dapat na paniwalaan? Meron pong mga salin ng Biblia na talagang pinagawa lamang po ng mga gustong maging pabor sa kanila yung mga nakasulat doon. Kaya sa kanilang translation, yung ibang mga salita ay binago nila ayon sa kanilang sariling gusto. Yung mga yon, hindi natin siyang dapat na Hindi natin gamitin. i-endorso. Bagamat siguro ilang words lang pinalitan nila para iakma sa doktrina nila. Yung esensya naman nandun. Minabasa ko rin ho yan, kapatid na usual. May tinutukoy ho tayo, hindi na lahat ipapangalanan kasi yun agad malalaman yung religion na yun eh. Ingat po tayo kasi iniaakma talaga nila sa kanilang pananampalataya. Pero basically, nung kasama po ko natin, kung natatandaan nyo yung mga datihan ng nakikinig sa atin, nung kasama po ko natin, nung nabubuhay po ko ang ating bishop, Abi Mim, kilala ko yung ibang taga-subaybay natin, si Mario Payawal. kapatid na Mario D. Payawal. Sinasabi niya, lahat naman po yan as long as talagang ang espiritu, esensya ng kasulatan mula sa original na wika nito nung ito gawin, yung unang parte, yung Hebrew Scriptures. Ang Hebrew Scriptures, yun yung Old Testament, nakasanayan lang nating tawagin gayon. Lumantipan. Pero yan ikasulatang Ebreo, yung kalahati naman ay tinatawag na Greek Scriptures, nakasanayan nating New Testament o Bagong Tipan. Opo. Yan yung mga original languages used sa pagkakagawa ng Biblia nang naisalin po ito sa wikang Ingles, pangunahin sa mga naunang napagsalinan, medyo maganda naman ang pagkakasalin. Very maingat, analytical yung mga nagsalin nung mga translators, lalo na yung mga inutusan, halimbawa ng si Haring Santiago, King James, kaya King James Version, inutusan niya ang ilang mga dalubhasa na magsalin para iakma sa pananampalataya ng mga nasa Inglaterra, yung Church of England, na eventually, naging katanggap-tanggap naman, maayos ang pagkakasalin. Talagang itin-translate lang. Opo. Hindi nilagyan ng sariling paliwanag. As is. Kaya lang, yung King James Version, syempre, ang gamit ay Old English. Opo. Hindi yung Modern English. Kaya may babasa nyo yung hath, thou, thee, merong yung ruleth, mga ganong salita. Pero pag sa moderno, hindi na ina-adapt yun, hindi naman na bago. Halimbawa, yung New King James Version, hindi na ginagamit yung Old English.
yung New American Standard Bible na siyang pinanggalingan naman ng ating Biblia. Opo. Yung pagkakasalin noon ng Bibliang Tagalog, courtesy of si Ginoong Poblete at mga kasama, ito yung widely acceptable sa Filipino-speaking people na ginagamit natin ngayon. Of course, nandyan yung Tagalog Popular Version o Magandang Balita Biblia. Yung isang madalas yung ma-mention, ABAB, ang bagong ang Biblia na 2001 edition. 2001 edition, napakagaganda ho mga salin po niyan. Bottom line, yun po maayos ang pagkakasalin. So kung ano man salin, kung ano man ang wika ninyo, whichever is your language of preference, be it English, Spanish, French, yun po malapit talagang painstakingly ang effort na ginawa ng mga nagsalin para hindi lumihis dun sa intensyon ng original na pagkakasulat dito sa wikang Griego at Hebreo. Ang paalala lamang po ni Apostol Pablo, ukol yan, mababasa natin sa Galacia 1:6 hanggang 7. Dahil ito yung kasamang pagbabantay natin. Ano ho? Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buwat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Hanggang 7. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, ayun. Kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nang-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Yan lang po ang tatandaan natin. Ang ebanghelyo, yan ang aral ng Panginoong Kristo Jesus. Ngayon, kung halimbawa may gumagamit po ng Biblia, pero sa halip na yung nasa Biblia, ang i-share sa atin, pinasasama pa yung ebanghelyo ni Kristo. Ano ibig sabihin ebanghelyo ni Kristo? Yung sinabi ni Kristo. Sinabi ng Panginoong Kristo Jesus, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka. Siya lang ang iyong paglilingkuran. Pagka inaakay po tayo ng isang mangangaral na hindi lang sa Diyos sasamba, meron pang itinuturo sa ating tao na sasambahin din. Masama na yun. Iba na yun sa ebanghelyong itinuturo ni Kristo. Ang turo ng Panginoong Kristo Jesus, siya lang ang iyong sasambahin. Pag ang itinuturo sa ating sasambahin, dalawa o higit sa isa, masama po yun. Kaya babantayan po natin. Kahit na po gumagamit ng Biblia, mahusay magsalita, pero inihuhulog tayo sa maling paglilingkod sa Diyos, sa maling paniniwala. Tinuturoan tayo na maglingkod hindi sa isang Diyos lang, kundi sa maraming Diyos o sa higit sa isang Diyos. Tinuturoan tayong sumamba hindi lang sa Diyos. May tao pa na ipinasasamba sa atin. Yun ang sinasabi ni San Pablo na ibang ebanghelyo. Pinasasama ang ebanghelyo. Ingatan po natin yun. Opo. Yan. Sana mag-iwan ito ng ikangay. Sa pag-ibig ay babala pagka tayo po ay magbabasa ng Biblia. Yan sabi ng ating kapatid na usually, binibigyan ng ibang interpretasyon kasi Opo. minamasama yung nakasulat. Opo. O kaya, Halimbawa, itinayo ng Panginoon ang iglesia. Sasabihin ng mga ngaral, hindi mahalaga ang iglesia. Yun. Isipin niyo po yun. Ang Panginoon ang nagtayo ng iglesia, sasabihin ng tao, hindi mahalaga, hindi kailangan ng iglesia. Payag po ba kayo? Maniniwala po ba kayo na sabihin ng tao, hindi mahalaga at hindi kailangan ng iglesia? Ibang ebanghelyo po yan. Kaya yan ipinapaalala po sa atin. Sa Biblia may nakasulat po, dalisay na relihiyon. Sasabihin ng iba, hindi mahalaga ang relihiyon. Yan po yung mga ibang ebanghelyo na ikinaliligaw at ikinalilito ng tao. Bantayan nyo po yung mga mangangaral na inyong pinakikinggan, nagtuturo sa inyo. Itinuturo ba talaga nila ang nasa Biblia o iniiba nila ang nasa Biblia kahit Biblia ang ginagamit nila sa pangangaral? At syempre po, ang kailangan natin, paggabay ng Panginoon. Huwag nyo pong isalig sa inyong sariling isip, sa inyong sariling nalalaman, kundi manalangin sa Diyos. At sumampalataya po kayo, gagabayan tayo ng Diyos para hindi tayo magkamali, kundi matiyak natin talagang yung ating napakikinggan, aral ng Diyos
na mula sa Biblia. At yan ang ipinangako ng ating Panginoon sa San Juan 7:17. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. O kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Napakalinaw, di po ba? Yan ang parameters, ika nga sa wikang Ingles. Tingnan natin yung dalang turo o yung dalang interpretasyon ng Biblia. Baka sariling interpretation lang yung dala-dala niya. Doon tayo dapat na mag-ingat. Mag-iingat tayo sa mga ganyan. Kundi tayo, eventually, baka tayo mailigaw nito. Malaya tayong gagamit ng iba't ibang version ng Biblia. Ingatan natin, tinan natin yung nagdadala ng Biblia. Opo. Kahit po kami na patuloy niyong sinusubaybayan, lagi kayong nanunood, nakikinig, pakinggan niyo pong mabuti, damahin niyo sa puso niyo. Kung maaari, bago kayo makinig, bago kayo manood, manalangin kayo sa Diyos. Kung talagang tapat sa puso natin ang pagsusuri, patulong tayo sa Diyos at pangako ng Diyos, makikilala natin kung yung pinakikinggan natin, yung nadidinig natin, aral ba talaga ng Diyos yun? O sariling turo lang nung nagsasalita. Sariling salita lang namin, sariling aral lang namin. Kung madaman nyo, aral lang namin ito, hindi sa Diyos. Huwag nyo pong tanggapin, huwag nyo papasukin sa inyong puso. Pero pagka nararamdaman nyo, ito'y gaya ng kamay ng Diyos na umaakay sa inyo, sana huwag nyong pagmamatigasin ang inyong puso. Pagpalain po tayo mga kaibigan. Kasunod na awitin, ihibik mo sa Kanya ang lahat-lahat. Pakinggan natin muli si Brother Jehoram ng Lipa City, Batangas. Kapayapaan po muli ang sumaating lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Minsan, nakararanas tayo ng mga challenges o problema sa buhay. Minsan din ay pumapatak na lamang ating mga luha dahil sa bigat ng ating nararamdaman. Katulad ng pamagat na kasunod na likhawin, ihibik mo sa Kanya ang lahat-lahat. Ihibik mo sa Kanya ang lahat-lahat dahil palagi siyang naririyan upang tayo pakinggan o i-comfort sa lahat ng mga oras. Manghawakan lamang tayo sa Kanya at hindi niya tayo iiwan. Ano man ang mangyari, buhay ang Diyos, magtiwala lamang tayo sa Kanya. Kaya tanggapin niyo po ako sa aking kasunod na likhawit, ngunit bago po ito ay huwag po natin kalilimutang manood, mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating programang Ang Sagot ng Biblia. Pagal na ba ang iyong kalooban? Kinakapos pa ang kalakasan ng dahan-dahan, ng hihinawa at tila walang masulingan. Hindi maapuhap, hinahanap na maraming kasagutan. Pagal na ba ang iyong kalooban? Kinakapos ba ang kalakasan ng dahan-dahan, ng hihinawa at tila walang masulingan. Hindi maapuhap, hinahanap na maraming kasagutan. Ihibik mo sa Kanya ang lahat-lahat. Pinig mong
masasayang. Sa bawat daig ay may handang kasagutan. Lalakad kang kasama na at di ka kailanman iwanan. Laging may pag-asa, may sagot na makikita. Buhay ang Diyos, buhay ang Diyos, siya na makapangyarihan. Siya ang saksi sa lahat ng iyong pinagdaraanan. Lawak ng pangunawan ay abot ang iyong kalagayan. Pagtitiwala ka sa Kanya, ang tanging kailangan, at tanggapin mo siya ngayon at kailanman bilang hari ng iyong buhay. Pagliligtas na iyong mararanasan, di ka niya pababayaan. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Kaya't payagan mo yakapin Kanyang lubusan. Isuko mo lamang ang iyong kalooban, upang kapayapaan ay ganap mong masumpungan. Mamalas mo kagandahan ng Kanyang kalwalhatian. Laging may pag-asa, may sagot na makikita. Buhay ang Diyos, buhay ang Diyos, siya na makapangyarihan. Siya ang saksi sa lahat ng iyong pinagdaraanan. Lawak ng pangunawan ay abot ang iyong kalagayan. Pagtitiwala ka sa Kanya, ang tanging kailangan, at tanggapin mo siya ngayon at kailanman bilang hari ng iyong buhay. Pagliligtas na iyong mararanasan, di ka niya pababayaan. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Di ka niya pababayaan. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang sagot ng Biblia. Salamat po, Brother Joram. At ngayon ay ang kasunod na katanungan, biblical po ba, kapatid na Yushel, ang tungkuling apostol sa kasalukuyang panahon? Biblical. Ang ibig sabihin ng biblical po ba? Ibig sabihin, sang-ayon ba sa Biblia? Kung ano ang isang
samahan ngayon, merong ipinakikilalang apostol na tagapangasiwa sa kanila. Opo. Yun ang tanong nung ating kaibigan. Masasabi po natin mula sa Biblia, hindi po. Hindi na po naaayon sa Biblia sa kasalukuyang panahon ang tungkuling apostol sa isang church o sa isang samahan. Ang dahilan, mababasa natin. Ipinaliwanag po ni Apostol Pablo. Sa Aklat ng Mga Gawa 1:21 hanggang 22. Narito, mga kaibigan. Sa mga taong itong na nangakisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong si Jesus ay pumasok at lumabas sa atin. Magmula sa pagbotismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat ng isa sa mga ito'y maging saksi. Maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli. Yan. Ang nagsasalita dyan ang mga apostol. Nag-uusap-usap sila. Ngayon, meron silang kasama sa pagkakataong iyon na iniisip nila o minamabuti sana nilang ipalit kay Judas Iscariote. Yun si Matias. Opo. Ang maliwanag ang dahilan kasi ang mga ito kasama natin mula sa pagkakabautismo kay Juan hanggang sa panahong ito. Opo. Kailangan sila'y makasama rin natin hanggang sa pagsaksi sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Ayun po, yun yung criteria ng pagiging apostol. Yun yung qualifications ng pagiging apostol. Talagang first-hand witnesses Yun. ng mula dun sa insidente ng ang Panginoong Jesus ay bautismo, yung pagbobotismo ni Juan Bautista, hanggang sa kanyang pagkabuhay na maguli. Opo. Kaya, yun ang katangian ng apostol, nakakita, nakasama ng ating Panginoon. Ayon sa sinasabi ng kasulatan. Kaya, ayon sa testimonyo, sa pahayag ng mga apostol, lalo na ni Apostol Pablo, na sa kanya napakita rin ang ating Panginoon. Ano ang kanyang pahayag tungkol sa kanilang pagiging apostol? Narito, sa 1 Korinto 4 at 9. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Yan. Sabi ni Apostol Pablo, kami ang kahuli-hulihan ng mga apostol. Opo. Pagka sinabing kahuli-hulihan, may kasunod pa ba yun? Wala, the final na. Last apostles na. Ika nga, hanggang doon na lang yung pagtawag ng mga apostol. Meron namang paliwanag ang iba dyan na yun daw kahuli-hulihan dyan, hindi last, kundi yung parang mababang uri. Parang yung ganon. Pakumbaba. Yung servile, sila'y servants. Opo. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Kung merong ganong paliwanag ang iba, sa Biblia, ang paliwanag po dun sa kahuli-hulihan, basahin natin sa English. Sa pares po rin talata. Opo. 1 Corinthians 4:9. For I think that God has displayed us, the apostles, last as men condemned to death, for we have been made a spectacle to the world, both to angels and to men. Yan. So, yung kahuli-hulihan, last. Hindi yung ginawang mababa. So, yan po. Kaya kung yung mga apostol, sabi ni Apostol Pablo, kami ang huli at ngayon may nagpapakilalang kami apostol din, nasa inyo na po yan kung tatanggapin nyo. Opo. Pero kung sumusunod talaga tayo sa Biblia, ang pinangawakan natin, ang turo ng Biblia, salita ng mga apostol ng Diyos, ng una, palagay ko, hindi kayo maniniwalang sila isinugong apostol. Wala na pong isinugo ang Diyos na apostol sa panahon ngayon. Tapos na po. Yun pong mga apostol noon, sabi nila, kami ang huli. Wala na pong iba. Opo. So, nakarinig sila, balaya naman sa Pilipinas. Kaya sa ibang bansa na demokrasya, magpatawag ka kung anong gusto mong katungkulan Pero kung Biblia tatanungin, hindi ka na nga dapat magpapatawag. No, may apostol. limitasyon. Halimbawa, may tinawag na ama. O yung ama, isa lang. Siya lang yung dapat tinatawag nun.
Ngayon, kung gusto magpatawag ng ama ng iba, nasa kanila yun, kahit bawal sa Biblia. Opo. Ito rin, patawag ng apostol. Hindi na, tapos na ang pagpapatawag sa apostol. If you hear somebody being called apostle or declared himself as an apostle, doon tayo mag-ingat. Nagpipilit ng isang mataas na katungkulan. Ika nga, hindi naman na akma o appropriate na sa panahong ito. Hindi sila nararapat ng tawaging apostol. Opo. So, salamat po at inaasahan po natin na sa tulong ng Diyos, sa paggabay ng Diyos sa atin, naging malinaw at masasampalatayanan po nila ang mga katotohanan na kanila pong napakinggan sa programang ito. Samantala, ang kasunod na bahagi, Tayo po ay mag-uukol na ng panalangin ng pasasalamat, magpagtatagubilin din, kaya nito, mga prayer requests po natin, kapatid na Yushel. Opo. Una po, syempre, ang ating MP Health, kapatid na Isagani Capistrano, para sa kanyang kalusugan at pangangasiwa sa iglesia. Ang kapatid na Teresita San Pedro sa pagpapagaling o kagalingan sa kanyang sakit. Ang madalas nating suki, kapatid na Yushel. Nanea, musta po kayo, kapatid na Nationg? Nagpapasalamat sa laging pag-iingat ng Panginoon at pagpapagaling sa karamdaman at maging lahat ng mga inaaralan dito sa Pilipinas, sinatawag nating binhi at maging sa iba't ibang mga bansa. gayon din sila yung taga-Angeles na Gisaya. Kasama po kayo sa aming ipinapanalangin sa Panginoon, maging ang inyong mahal sa buhay, sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa amin. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Aba, manaming hari, Panginoon namin, Diyos naming pinakamakapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyo. Alam naming kami po ay ginabayan mo upang maipahayag ang iyong mga kalooban sa lahat ng sumusubaybay sa amin. Dahil dito, ikaw ay aming niluluwalhati. Pinupuri ka namin sa iyong mga kabutihan at kagandahan ng kalooban. Nakikiusap lamang kami, ipagpala mo po ito sa lahat ng sumubaybay sa amin. Nawa po ay ipadama mo sa kanila ang katotohanan ng iyong mga salita. Maging gabay ito sa kanilang hinahanap na katotohanan at maakay sila sa matwid na paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Amen. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, lalo na po sila na mga dumadaan sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, may mga nagtataglay ng karamdaman, nagkakaroon ng iba't ibang mga suliranin na bahagi ng aming pamumuhay sa mundong ito. Kahabagan mo po sila. Iparanas mo po sa kanila ang iyong paglingap, ang pag-iingat sa kanilang buhay, ang pagpapagaling sa kanilang karamdaman, at ang mga solusyon sa mga problema, sa mga suliranin na kanilang pinagdadaanan. Amen. Sa ganito, Panginoon, makilala nila na ang kanilang ginagawang pagsubaybay sa programang ito ay paraan upang lumapit at maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Pagpalayan mo rin ang aming matandang pangkalahatan. Lagi mo po siyang tutulungan sa pangangasiwa sa iyong bayan at papagtagumpayin sa mga balakin para sa iyong bayan. At sa huling araw na ito ay lalo kang maitanghal sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Amen. Nananalig kami, patuloy mo kaming gagabayan, pagpapalain ng programang ito, palibasa itong aming pakiusap sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Again, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Again, kaya sinasabi po natin, yung meron tayong programs in the morning. Let's start our mornings, hindi positively, kundi spiritually. Tune in sa ating mga programang Blessed Day at maging sa mga ibang araw-araw po yan sa bandang hapon, meron tayong paglilingkod. At of course, through social media. Tayo po ay pwedeng balik-balikan ang ating mga episodes o mga nakalipas upang malaman nyo mga back stories o back episodes, pwede nyo balikan para po sa pakinabang natin ng mga nagre-research. Again, kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, kapatid na George Quirino, Kapatid na Yushit, ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.